Magandang hapon po mga kapatid. Happy Thursday. Una po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa privilegyo na magamit pang mangaral ng kanyang salita. Simulan po natin pangaral po sa pangkalin po ating mga Biblia at muli po natin pumutin ang aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, Talata 6 hanggang 18. Magalak kayong lahat, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Manalangin po tayo. Maraming Diyos na pinakamakulit sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa araw na to ng kaming dinig po ng salita. May po kami, nagpasalamat po kami sa lahat ng biyayang nagkakaloob. Salamat po sa privilegyo na makinig at mangaral ng salita. So yun po ang hihingi namin ang gabay ng Espiritu Santo. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at italin niyo po ang katotohanan sa aming mga buhay. Muli po, Ama, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at lahat ng ito'y ilalapit namin sa inyo sa ngalan ng anak ng aming sa Kristo. Amen. Kung ibigyan ko po ng titulo ang aking pangaral ngayong hapon, ito po ay ang puso kong pagpasalamat. Noong 13 ng Nobyembre, naglabas ang Digital News Organization ng Rappler ng isang artikulo tungkol sa isang pamilyang lubhang nasalanta ng rumagasang baha sa Compostela, Cebu. Ang baha ay dulot ng bagyong Tino na tumama noong ika-4 ng Nobyembre. Ngunit hindi lamang ito karaniwang balita ng kalamidad. Ito ay kwento ng isang ina, isang asawa, isang anak na halos nawala ng lahat. Si Krista Espra ay nawala ng pitong mahal sa buhay sa loob ng isang isla. Ang kanyang asawa, kanyang 3 anak na may edad 1, 4, at 8 taong gulang. Ang kanyang ama at maging isa niyang pamangkin. Kasama din dito ang kanyang ina na nananatiling missing. Sa video, nakalakip ng artikulo, makikita ang isang eksenang mahirap panoorin. Isa-isa niyang nalapitan ang mga kabaong na kinalakagan ng katawan ng kanyang mahal sa buhay. Hawak ang sakit ng tila walang katapusan at luha na hindi mapigilan. Kapag nakakita tayo ng ganitong tagpo, automatikong tumitigil ang ating mga salita, nawawala ang paliwanag, at ang tanong na natural na lumitaw sa ating puso ito. Sa ganitong klaseng sitwasyon, paano ka pa makapagpapasalamat? Paano mo sasabihin ang salitang, "Salamat Panginoon," kung ang kapalit nito ay isang tahanang wala ng laman, mga yakap na hindi mo nang mararamdaman, at ang tinig na hindi mo nang muling marinig? Hindi ba sa mga sandaling tulad nito, ang pasasalamat ay tila hindi na ako? Parang lamang ito kapag may tagumpay, kapag may kasaganahan, kapag may sagot ng mga panalangin. Ngunit kapag ang buhay ay gumuho, kapag ang sakit ay mas malakas kaysa pananampalataya, ang pasasalamat ay tila isang bagay ng hirap, kung hindi man ay imposible. At habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng taon, natural tayo huminto at nagbabalik tanaw. Itingnan natin ang mga nagdaang buwan at tinatanong ang ating sarili, ano nga ba ang naging takbo ng buong taon ito? At kung magiging tapat tayo, aminin natin na hindi naging madali ang lahat. Sa loob lamang ng 12 buwan, naranasan natin ang sunod-sunod na bagyo,
pagbaha, lindol at iba't ibang uri ng krisis. May mga pamilyang nawalan ng tahanan, may mga nawalan ng hanap buhay, may mga nawala ng mahal sa buhay. At marami may ilan sa atin dito ngayon na may mga pangalan nawala sa kapamilya o kamag-anak na hindi na natin kaya mabanggit, na hindi nasasaktan. At may mga alaalang pilit iniiwasan dahil masyado ito masakit. Sa ating pagbabalita na, mapapansin din natin na may mga panalangin na sinagot ng Diyos. Nagpapasalamat tayo roon. Ngunit meron din mga panalangin tila hindi sinagot o marahil ay sinagot sa parang hindi natin naasahan. May mga pagkakataon tila na natiling tahimik ang Diyos at may mga sugat na hanggang ngayon ipatuloy natin dinadala. Hindi man sa ating katawan, ngunit higit sa ating mga puso. At sa gitna ng ganitong halo-halong karanasan, tagumpay, pagtiguan, kagalakan, pagluluksa, pag-asa at pangihina, bilang tao, hindi talaga madaling magpasalamat. Ang ating likas na reaksyon ay magtanong, magreklamo, o manahimik. Ang pasasalamat ay kadalasang huling bagay na pumapasok sa ating isipan kapag tayo ay nasasaktan. Ngunit, dito nagiging kakaibang mensahe ng salita ng Diyos sapagkat ang Biblia ay hindi lamang isinulat para sa mga panahong magaan ng buhay, kundi lalo na para sa mga panahong mabigat ang basagin. At sa gitna ng ganitong konteksto, ang paghihirap, sakit, pawala ng katiyakan, marinig natin isang malinaw, matapang, at tila hindi pakaraniwang utos ng Diyos. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Mapapansin natin na hindi sinasabi sa talata, magpasalamat kayo para sa lahat ng bagay, kundi magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang pasasalamat na tinutukoy ng Diyos ay hindi nakabatay sa ganda ng sitwasyon. Hindi sa katotohanan, kundi sa katotohanan tayo'y kay Kristo. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kailan tayo magpapasalamat, kundi paano at bakit posible ang pasasalamat kahit sa gitna ng sakit. At dito natin sisimulan ng ating pagninilay ngayon upang maunawaan paano ang isang mananampalataya kahit sa gitna ng pinakamadilim na karanasan ng buhay ay tinatawag bilang binibigyang kakayahan na magpasalamat dahil kay Kristo. Mga kapatid, ang aklat ng Thessalonica ay sulat ni Pablo para sa Kristiyano sa Thessalonica, isang kabisera ng Roma, province ng Macedonia na may halos sa lahat ng populasyon. Ayon sa mga scholars, sulat ito ni Pablo sa pagitan ng 49-51 AD sa kanyang secondary mission journey habang siya ay nasa Corinth. Layo niyang kamustahin at palakasin ang mga bagong Kristiyano sa Thessalonica. Sa Acts 17, pumunta si Pablo kasama si Silas at Timoteo sa sinagoga sa loob ng 3 Sabat at ilang sa mga Hudyo at Hintel ay nakapakinig sa Ebanghelyo at naging mananampalataya kay Kristo. Nang wala na si Pablo sa Thessalonica, pinadala niya si Timoteo upang kumuha ng ulat sa mga Kristiyano. Dito niya nalaman na ang iglesia ay nasa mabuting kalagayan, ngunit may ilang sa mga miyembro ang umanaw na. Dahil hindi pa nila lubos na naunawaan ang turo tungkol sa kaligtasan ng mga namatay na Kristiyano at katiyakan ng kanilang bahagi sa ikalawang pagdating ng Kristo, nag-alala sila na baka hindi na makibahagi ang mga yumao sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya talubog sila sa labis sa pagdalang hati. Tila ba ang mga namatay ay anuman ang palataya ay wala ng pag-asa? Ang pangunahing tema ng aklat na ito ang ikalawang pagdating ni Kristo Jesus at binigyan ni Pablo ng presyo ng katiyakan. Ang mga mananampalataya, ang mga namatay na kay Kristo ay babangon
at aagawin kasama ang mga buhay upang sulubungin ng Panginoon at sinabi ng kalaan sa kaligtasan. Sa pag-unawa ng isa't-isayan at kalagay ng Iglesia sa Thessalonica, malinaw ang sulat ni Pablo ay sinulat hindi para sa mga taong komportable sa buhay, hindi para sa mga mananampalataya na dumaraan sa kalituhan, pangulila at matinding emosyonal na pagsubok. Pagkamat sila ay may pananampalataya ng Kristo, sila rin ay nakaranas ng sakit at pangamba lalo na sa harap ng kamatayan at kawalan ng kasalukuyan sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdalughati, hindi lamang kaalaman ang binigay ni Pablo kundi pag-asa. Itinuro niya sa kanila na dahil kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at muling pagdating, ang kanilang sitwasyon na anuman kabigat ay may katiyakan at layunin. At kung ganito, matibay na pag-asa ng isang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng kakayahang tumugon, hindi lamang sa pamamagitan ng pagdadalamhati, kundi sa pananampalataya at salamat. Kaya mula sa ganitong konteksto, maunawaan natin ang mensaheng nais ipaalala sa atin ng salita ng Diyos ngayong hapon. Ang mga mananampalataya ay inaasahang magpasalamat sa lahat ng sitwasyon dahil kay Kristo. At dito magmumula ang dalawang punto mula sa mensahe ito. Una, ang mga mananampalataya ay inaasahang magpasalamat. Mga kapatid, ang Iglesia sa Thessalonica ay hindi namuhay ng maginhawa. Sila ay naman sa matinding pag-uusig dahil sa matapang na pagpapahayag ng gospel. Sa kabila ng panganib at pagkapuso, ay malinaw ang pagbilin sa kanila ni Pablo ang magpasalamat sa lahat ng bagay. Hindi sinabi ni Pablo, magpasalamat kayo kapag ang mga nangyayari sa inyong buhay, maganda sa inyong buhay. Pagkos sa sinabi niya ay, sa lahat ng bagay, sa English ay, every way, in everything, in all things. Ibig sabihin, sa anumang yugto ng buhay, ang bubay man, kabiguan, kasaganahan, kakulangan, kagalakan o kalungkutan, inaasahan ka magpasalamat ng Diyos. Pero, alam natin sa ating sarili na hindi tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Bakit nga ba? Natural sa tao na magpasalamat kapag may magandang nangyari. Halimbawa, kapag na-promote ka sa trabaho, kapag gumaling ka sa inyong damong sakit, o kung ano mang tanggap na biyaya, madaling sabihin, salamat sa Diyos. Ngunit kapag problema o anumang pagsubok ang lumarating, anong madalas nating reaksyon? Hindi ba pagreklamo, panghihinga ng loob, at ang malala ay ang pagdududa sa kabutihan ng Diyos? Kung sa kasaganahan lang tayo nagpapasalamat, iyon ay natural na reaksyon lamang. Ngunit ang pagpapasalamat ay makikita din kahit sa gitna ng pagsubok. Ito ay bunga ng pananampalataya at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Ang pasasalamat ay pagkilala sa kabutihan ng Diyos at yan ang sinasabi sa mga awit, Kabanata 104, talata 1. Purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Mapapansin natin na walang binuntis na kondisyon dito. Hindi sinabi, magpasalamat kayo kapag maayos ang lahat. Ang dahilan pasalamat ay malinaw. Mabuti ang Diyos at ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ang sitwasyon na basihan ng pasasalamat, kundi sa Diyos na naglatag ng lahat ng sitwasyon. May layunin ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay.
Kahit hindi magandang sitwasyon, hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos. Ang providensya ng Diyos ay aktibong kumikilos sa likod ng bawat pangyayari. Kaya tayo nagpapasalamat dahil alam natin hindi ito walang saysay. Ginagamit ito ng Diyos para sa ating kabubuti. At ang Diyos na kumikilos sa lahat ng sitwasyon ay isang soberanong Diyos. Isang Diyos na may ganap na kapangyarihan, karapatan at kontrol sa lahat ng bagay. Hindi siya nagkakamali at walang bagay na hindi naaayon sa kanyang mga plano. Kaya mga kapatid, tayong manampalataya ay may pag-asa sa soberanong Diyos dahil hindi siya nagbabago. Tayong mga tao, mabilis magbago, depende sa sitwasyon. Mabilis sumaya, malungkot, minsan puno ng panampalataya, minsan puno ng pag-alinlangan, minsan masigla or mahihina, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Malakayas, ang Kabanata 3, Talata 6, sinabi niya, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Kailanman ay hindi magmamaliw ang kanyang kabutihan, kanyang habag, kanyang pag-ibig at kanyang katapatan. Siya ay mabuti sa panahon ng kasaganahan, kasalatan, sa gitna ng ating karituhan, at siya ay mabuti kahit sa ang ating puso at isip ay puno ng kapag-abagan. Ang ating emosyon ay pabago-bago, ngunit ang Diyos ay nananatiling mabuti. Dahil hindi nababago ang Diyos, hindi rin nababago ang ating kadahilanan upang magpasalamat. Mga kapatid, karamihan sa atin ay nagtatrabaho. So, may sweldo tayo, depende, may 15 or 30, meron din sa loob isang buwan or yung last day ng buwan. At pagkalang ng ating sweldo, automatic mag-compute tayo kung sapat ba ito, tingnan natin kung kayo sa kuryente, sa tubig, kung umupa kayong bahay, umupa sa bahay, pamasahe, ganun din sa may mga sakyan, gasolina ng mga sakyan. At minsan, hindi sapat ang ating pinipitan sa lahat ng ating pangailangan. At natural sa atin na parang mag-aalala or mag-iisip na ay makakapos na or wala na akong pera sa susunod ng mga araw. Ngunit dahil tayo ay manampalataya, hindi sapat ang mga dahilan na yun upang hindi tayo magpasalamat. Magpasalamat tayo dahil unang-una, may trabaho tayo, may lakas tayong gampanan ng ating trabaho. At higit sa lahat, may Diyos tayo na tapat at nagtatagutin sa atin. Bagamat hindi na bago ang ating sitwasyon, hindi naman dumami yung pera natin, hindi naman tayo nagpasweldo ng malaki, nabago naman ang ating puso dahil sa tiwala sa Diyos. Hindi tayo nagpapasalamat dahil sapat ang ating kita. Nagpapasalamat tayo sapagkat sapat ang Diyos. Para sa aplikasyon, mga kapatid, hindi magpasalamat hindi dahil magaan ang sitwasyon, kundi dahil mabuti ang Diyos. Palitan ng pasasalamat ang mga reklamo. Alalahanin na ang bawat pagsubok ay hindi walang kabuluhan. Ituon ang pasasalamat sa kadakilaan ng Diyos. Kung ang iglesia sa Thessalonica ay nakapabuhay ng may pasasalamat sa gitna ng pag-uusip, paano pa tayo? Nakaranas ng pasamantalang hirap. Ang utos ni Pablo ay malinaw. Magpasalamat sa lahat ng bagay, hindi dahil madali ang buhay, kundi mabuti ang Diyos. Ang ating sitwasyon ay pabago-bago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Kanyang kabutihan, pag-ibig at katapatan ay hindi kumukupas. Kaya't ang pasasalamat ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman, kundi sa katotohanan na ang Diyos ay soberano, mabuti, at tapat sa lahat ng panahon. Kaya,
piliin natin magpasalamat kapag may biyaya, may pagsubok, may kalituhan, magpasalamat dahil may lalim ng Diyos. At sa bawat pasalamat at pagpapahayag natin ang tiwala na ang Diyos ay nasa likod ng lahat, kumikilos at kailanman hindi nagkakamali. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay sapagkat ang ating Diyos ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Para sa dalawang punto, ang pinagmumula ng dahilan ng pasasalamat. Saan nga ba nagmumula ang dahilan ng pasasalamat? Para sa isang mananampalataya, ito ay nasagot na malinaw na kay Kristo Jesus nagmumula ang ating pasasalamat. At ito ang mga kadahilanan kung bakit nasabi natin na si Kristo Jesus ang pinagmumula ng ating pasasalamat. Una, dahil kay Jesus, dahil si Jesus ang nag-alis ng ating pinakamalaking problema at yun ay ang kasalanan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo walang pusong mapagpasalamat ay hindi dahil lang sa mahirap ang pinagdaraanan o may problema sa buhay. Ang pinagmumula ng kawalan ng pasalamat ay kasalanan. Ang kasalanan ang bumubulag sa puso ng tao. Nagpapahirap sa ating konsensya at naglalagay sa atin sa ilalim ng matuwid na hatol at galit ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa mahal ng Diyos. Ito ang naghihiwalay sa atin sa kanyang sa atin, sa kanya at nag-aalis sa atin ang kanyang tunay na magalak at magpasalamat. Paano nga kung magpapasalamat isang taong hiwalay sa Diyos? Ang katanungan niyan is sinagot ni Kristo. Si Jesus na nagpanumbalik ng ating relasyon sa Diyos. Pinawi niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at sakripisyo sa krus. At malinaw yan sa Mateo Kabanata 1, talata 21. Sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Sa krus, binayaran ni Kristo ang ating kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay, ibinigay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Kung ating kasalanan ay lubos sa pinatawad ng Kristo, kung ang galit ng Diyos ay nabawi na, kung tayo ay tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Walang anumang problema sa buhay ang maaaring umagaw sa ating pasalamat sapagkat ang pinakamabigat na problema, which is kasalanan, ay nabawi niya. Kalawang dahilan kung bakit sabi natin si Kristo ang nagmumula ng ating pasalamat dahil kay Kristo tayo'y ganap na itinuring na mag-uwid. Ang Ebanghelyo hindi nagtatapos sa pagpapatawad lamang. Totoo na tayo pinatawad, ngunit higit rito, tayo ay itinuring na matuwid. Sa harap ng Diyos, matuwid sa harap ng Diyos. Ang pagpapatawad ay pag-alis ng ating sala at ang pag-aaring matuwid ay ang pagbibigay sa atin ng isang ganap na katwiran na wala sa atin. Sa ating sarili, wala tayong mayahat sa Diyos kundi kasalanan o pagkukulang. Kahit ang ating pinakamabuting gawa ay hindi naman sapat para maging batayan ng pagtanggap ng Diyos. Ngunit magandang balita ay yung sa Ebanghelyo, ang ating kasalanan ay ibinilang kay Kristo at ang kanyang katwiran ay ibinilang sa atin. Makikita yan sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niya ang kasalanan, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Si Kristo na walang kasalanan ay pinato sa kanya ang ating kasalanan, upang tayo ay mabigyan ng katwiran at may talaga bilang matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito, ang katayuan
sa Diyos ay hindi batay sa ating gawa. Ito ay batay sa ganap na pagsunod at katwiran ng Kristo. Kapag tayo tumayo sa harap ng Diyos, hindi na ang ating pagkamakasalanan ang nakikita, kundi ang katwiran ng kanyang anak. Kung ang katwiran ni Kristo ang ating suot sa harap ng Diyos, ito ay nagtutulak sa atin sa kababahang loob at pasasalamat, sapagkat alam natin ito'y biyaya lamang mula sa Diyos at hindi sa sariling gawa. Ang katong nila kung bakit at nasabi, si Kristo ang pinanungan natin pasasalamat. Dahil sa Kanya, tayo may pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Madalas natin tanungin, bakit pinapayagan ng Diyos ang pagdurusa sa buhay ko? Bilang tao, ang sakit o anumang pagsubok ay nagtutulot ng pangamba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Kristo ang ating gabay at sagot. Ang pagdurusa ay hindi tanda ng pagpapatuloy ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos ay nagdusa, hindi sa kanyang kasalanan, kundi ayon sa kalooban ng Ama, upang dalhin tayo sa Diyos at iligtas mula sa hapon. Ang kanyang pagdurusa ay may kabuluhan, may dahilan, at bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Masusumpungan natin yan sa 1 Pedro, Kabanata 3, talata 2. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan upang kayo ay madala nila sa Diyos. Kung anak ng Diyos mismo ay nagdusa para sa ating kapakanan, o siya ay nagdusa sa krus at ay pakasakit para sa ating pagkirang at kaligtasan. Ganun din ang ating mga pagsubok ay may layunin din. Sa bawat hirap, si Kristo ang ating tiyak na pag-asa. Kung sino man ang nagtitiwala sa Kanya ay may katigakang ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay para sa ating kabutihan at kaluwalhatian. Kaya sa bawat buhat, bawat pakikibaka, bawat sakripisyo, magpasalamat tayo dahil kay Kristo tayo ay may pag-asa. Ang ikaapat na dahilan, dahil si Jesus ay buhay at patuloy na namamagitan para sa atin. Madalas natin isipin na ang pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ay tatapos lamang sa krus o sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit ito ay hindi nagtapos doon. Si Jesus ay buhay at patuloy na gumagawa para sa atin. Ang kanyang tagumpay sa kamatayan, pagkabuhay at hindi lamang para sa nakaraan. Ito'y nagbibigay ng katiyakan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Makita sa Hebreo, Kabanata 7, talata 25. Siya ay laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ang ibig sabihin nito ay higit pa sa simpleng presensya. Ang Panginoon ay aktibo, nakikialam at nagtataguyod para sa ating kaligtasan. Kahit muli na ang ating panampalataya, kahit nagkukulang tayo sa panalangin, palagi nandiyan si Kristo para sa atin. Siya ang ating tagapamagitan sa harap ng Ama. Tiniyak na ang ating buhay ay nakatali sa kanyang pagkukulan at biyaya. Ang kanyang patuloy na paggawa ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan na hindi matitinag, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Kaya't ang ating pasasalamat ay hindi nakabatay sa ating damdaming sitwasyon o tagumpay, kundi sa katotohanan ng tagapagligtas ay buhay at patuloy na gumagawa para sa atin. Kahit sa mga sandaling nanghihina tayo, kahit sa laban na tila hindi matatapos, magpasalamat tayo mga kapatid, sapagkat ang ating buhay at tagapamagitan ay buhay. Malakas at patuloy ng tataguyod
para sa atin sa lahat ng oras. Ang kalimang dahilan ang bakit sinabi natin si Jesus ang pinagbumula ng ating pasalamat. Dahil sa muli niyang pagbabalik, dadalhin niya tayo sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating pasalamat ay hindi para sa biyaya at pagliligtas ay hindi lamang para sa biyaya at pagliligtas na ating tinatamang sasakal sa lukuyan. Tunay na pasasalamat ay nagmumula sa buhay na walang hanggan na inihanda ni Kristo para sa ating lahat. Hindi sapat na magpasalamat sa mga sandaling maganda o masaya. Ang pusong tumutugon sa kalooban ng Diyos ay nakatingin sa walang hanggang pangako niya. Matatagpuan natin yan sa 1, Kabanata 14, Talata 2 hanggang 3. Ako'y paroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Sa talatang ito, ipinaalala ni Jesus na ang ating buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ang ating tunay na tahanan, ang ating walang hanggang kalagayan ay nasa piling niya. Siya mismo ang nag-ayos, naghanda ng lugar para sa atin. Isang araw, siya mismo ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat magbago ng mga pagsubok, maghihirap o ng suliranin sa buhay ang ating puso. Kung alam natin ang ating buhay ay may walang hanggang patutunguhan, ang pansamantalang pasakit, kailanman hindi mapapawi ang dating ng kalooban ng Diyos. Kaya bawat sandali ng buhay natin, kasama ang tagumpay, kabiguan, sakit, saya ay pagpasalamat natin dahil si Kristo na ating tagapagligtas ay babalik upang naging tayo sa walang hanggang kaluwalhatian na kanyang inihanda. Kay Kristo, laging may dahilan ang puso natin para magpasalamat. Sa kasalanan na tinatawad, sa katwirang kanyang inulay. Sa pagdurusang may layunin, sa patuloy niyang pagtulong at sa walang hanggang kaluwalhatian na inihanda niya para sa atin. Papalit para sa atin, practical application. Una, magpasalamat sa kabila ng pagsubok. Hiliin ang pasasalamat kahit sa kalungkutan, sakit o pangungulila. Ang dahilan ng pasasalamat ay hindi ang sitwasyon, kundi ang kabutihan ng Diyos at pag-asa kay Kristo. Palitan ang reklamo ng pasasalamat. Salit ka magreklamo sa hirap ng buhay, isipin patuloy na kumikilos ang Diyos at may layunin ang bawat pagsubok. Ikatlo, ituon ang puso sa katotohanan ng Diyos. Sa halip na sa damdamin, magpasalamat batay sa katotohanan na ang Diyos ay mabuti, tapat at hindi nagbabago. Kaapat, kilalanin si Kristo bilang pinagmumula ng pasasalamat. Dahil sa Kanya, napawi ang ating kasalanan at hatol. Tayo'y ganap na itinuring na magwid. May pag-asa tayo sa gitna ng pagkulisan. Patuloy siyang namamagitan at kumikilos para sa atin at may handang walang hanggang kaluwalhatian para sa ating lahat. At panghuli, magpakatatag sa pananampalataya. Gaya ng Iglesia sa Thessalonica na nagpasalamat sa kabila ng pag-usig, tayo rin ay tinatawag na magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang tunay na pasalamat ay hindi batay sa kaginhawakan o kalagayan ng buhay. Ito ay nakaugat sa relasyon natin kay Kristo. Sa katotohanan, ang ating pinakamalaking problema, ang kasalanan, ay nagpas na sa puso. Ang pasasalamat ay bunga ng pananampalataya
sa kabutihan, katapatan at soberanya ng Diyos sa lahat ng panahon, tagumpay man o pag-iwan, kasiyahan o kalungkutan, buhay o kamatayan, ang puso ng mananampalataya ay may dahilan upang magpasalamat. Para sa ating hamon sa mga mananampalataya kay Kristo, pagnilayan natin ang pagkakataong hindi tayo nagpapasalamat. Tanong natin na, nagpapasalamat lang ba ako dahil sa Diyos o dahil sa sitwasyon? Ang tunay na pasalamat ay humahantong sa pagsamba sa Diyos, sapagkat siya ay pagmumula ng ating buhay, kaligtasan, at pag-asa, hindi lamang ang kanyang mga pagpapala. May pakikita rin natin ang pasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagpapanatili ng pananampalataya kahit sa mahihirap na panahon. Ipagpasalamat ang bawat araw at paligtan ang mga reklamo ng panalangin upang ang ating puso ay patuloy na nakatuon sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang aking hamon para sa mga kaibigang malapa sa kay Kristo. Maaaring ikaw ay mapagpasalamat sa Diyos. Ngunit kung hindi mo naunawaan ang tunay na katayuan mo sa harap niya, paano ka tunay na magpapasalamat sa Kanya? Ikaw at ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos at nararapat na harapin ang puwat ng Diyos. Ngunit ito ang magandang balita ng gospel. Ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao, namuhay kasama ng mga kasalanang katulad natin, namatay at nabuhay muli para sa sino mang magsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya kay Kristo ay maligtas at pamasahin ang spiritual na pinala. At mula doon, magsisimula ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos sa anuang sitwasyon. Tinatawag kita ngayon, magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya kay Kristo kung sino siya at ang kanyang natapos na gawa sa krus. Tayo pinanalangin. Maraming Diyos na pinakamagmahal sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng tunay na pasalamat hindi nakaugat sa sitwasyon kundi sa aming kapiyatan ni Kristo. Salamat sapagkat sa kapila ng pagsubok, ikaw ay nanatiling mabuti, tapat at hindi nagbabago. Tulungan mo kami isabuhay ang aming natutunan na balikan ng reklamo ng pasalamat, ang takot ng pagtitiwala, ang panghihina ng pag-asa kay Kristo. Patatagin mo ang aming pananampalataya habang kami naghihintay sa kanyang muling pagbalik at tuwalhatiling ang buong handa para sa amin. Sa lahat ng bagay na may ikay maparangalan sa aming buhay. Lahat po ito'y aming yaman sa ngalan po ng Anak, ngalan po ng Kristo. Amen.